But there's a second point I wanted to make here sa aking pag-post po nito. Energy, energy, energy. Cheap energy. Yan nang wala din ng Pilipinas. Kaya hindi po papasok ang mga investment, domestic or foreign direct investment sa Pilipinas. 25 taon na, hindi, halos 30 taon na po natin binibigyan ng diin po yung issue ng privatization ng kuryente at pagsasamantala po ng mga oligarch sa kuryente po natin. And I hope we get the help of the public to pressure. Ano? Now, hindi po mag-give up yung mga Ramon Ang, yung mga Manny Pangilinan sa kanilang control sa kuryente without a military action against them. Kaya kung kayong mga higher officers ng military, kaya niyong sikmurahin po ang tuloy-tuloy na pagsasamantala sa taong bayan na pinapatay na po ang taong bayan, pinapatay na po ang economy, pinapatay na po ang kinabukasan po ng republika, nasa konsyensya na lang po ninyo yan. But I am hoping that there are others with our healthy conscience, healthy vision, who will help the people, work together with the people to change the system. Foreign direct investment inflows declined to 4-year low itong nakaraang Hunyo. Job generating investments from abroad fell to its lowest level seen at the height of the COVID-19 pandemic 4 years ago, according to the latest data released by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po, itong taong ito. The BSP showed foreign direct investments reached $394 million in June, the lowest since April 2020, when FDIs averaged $314 million. Ayan. Wala nang COVID yan, ha? Nawala din ng China sa eksena. Hindi po talagang tataas ang foreign direct investment. Okay, let's move on sa economy pa rin po. Philippines may miss out on demographic, meaning populasyon na lumalaki, dividend as job creation stays weak. From Business World, September 11 po, today lang po na headline po ito sa Business World. The country's unemployment rate rose to a 1-year high of 4.7% in July as fresh graduates entered the workforce. Data from the PSA's labor force survey showed the jobless rate picked up from a 2-decade low of 3.1% in June and was the highest since the 4.9% recorded a year ago. Anyway, suma total, bagsak na naman ang employment rate. Lalong tataas po yan itong darating na mga buwan hanggang Disyembre dahil po sa pagsara ng mga pogo na walang kautak-utak ang pamamaraan na ginawa po. Para lang po makapagpapel sa entablado ng mainstream media itong mga Risa Hontiveros et al. Okay, next, sa economy. Ang mga konsehal ng Las Piñas ba ito? Nilalabanan, tinutulungan, hinaharangan po ang mga bilyar na gustong kunin po i-take over ang construction of the light rail transit line, Cavite Extension Project. The local official said the Villar's plan is meant to benefit his company and its project. Well, what's new? Hindi ba itong mga senador lahat puro sariling kapakanan ang inaasikaso at lahat ng mga opportunities po ay susunggabin nila para gamitin ang mga posisyon nila at impluensya nila para lalong mapalobo ang kanilang kayamanan, di ba? Using public projects, public funds na naman po yan. And of course, sa ating laging inaasahan, hinihintay po ang mga figures, ang mga reports tungkol sa trade balance po natin. Mas marami ba tayong ine-export kaysa ini-import o mas malaki po ang ating ginagastos palabas for importation kaysa sa yung kinikita natin. Of course, sa Pilipinas, lagi pong talo ang Pilipinas. Laging mas malaking binibili ang Pilipinas galing sa labas kaysa ine-export kasi hindi nga productive ang economy ng Pilipinas. Dahil mataas nga ang kuryente, mataas ang fuel cost, mataas ang taxes,
sobrang corruption, walang infrastrukturang sapat para gumanda ang transportasyon ng mga goods, from factory to the pier to the airport for delivery abroad. Wala. So ito po, September 10, ulat mula sa Business World. Philippines trade deficit at 4.9 billion sa isang buwan lang po in July. Ibig sabihin, mas malaki ng 4.9 billion ng ating ibinili mula sa labas at lumabas na dolyar galing sa atin para bayaran itong mga binili natin galing sa labas kaysa yung ating binenta sa labas at nakapagpasok po ng dolyar. Deficit po, meaning kulang para sa Pilipinas, $4.9 billion. How do you expect this country to move forward, di ba? So let's go on sa economy pa rin po. Pagcor, sabi, nag-anunsyo po itong si Tenco, more integrated resorts to bring tourists and jobs. Ano ba yung mga resorts na yan? Yung mga tulad nung, ano ba yung mga nasa Rojas Boulevard na yan? Karamihan po dyan, gambling din naman po eh. Hindi naman malayo yan sa Pagcor din. Hindi din malayo yan sa mga criminal syndicates na naglalaro sa likod po ng mga yan. Hindi lang po nila nagagamit po sa anti-China propaganda po nila, kaya po pinababayaan po itong mga resorts na to. But it does not create real jobs din. Well, still, in the time of crisis ng bumabagsak po ang empleo, we are also depending on these types of jobs, But that's the point here. Wala pong industrial jobs, agricultural jobs na po na nililikha itong gobyernong ito, kundi ito na naman po, balik na naman po sa gambling. Asa ng gamblers? Kamento. Asa ng gamblers? Yung malaking batch ng mga gamblers, wala pa nga, Yung mga Chinese players sa casino and so on. Yun ang malaking mga tumataya at naglalaro. Kaya nga nagkagulo yung mga pogo na yan eh. Kasi ang hindi alam na karamihan ay noong COVID-19 pandemic, marami ho na umuwi ng mga Chino na nagtatrabaho sa mga pogo out of necessity. It was a health emergency. Bakit? Kasi ang bumubuhay dyan sa online gaming, dahil ang mga parokyano ay Chinese, kailangan ang mga nagsiservice ng Pogo industry also, karamihan, lalo na sa may direct contact sa mga parokyano, ay marunong din magsalita ng Mandarin. Ang problema ay sa di inaasahang pagkakataon, dumami ang prangkisa ng mga Pogo noong 2016. Wala naman nag-iisip na by 2020 makakaroon tayo ng pandemic. But from 2017, 18, 19, we saw, among other things, even Pogo was a great boon for our nation because everybody happy. But nung dumating ang pandemic, nakita nyo naman, lahat tayo na sa loob ng bahay, sino pa mag-gambling May health emergency na hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, nawala yung parokyano. So, itong mga Pogo, nagagawa ng mga trabahadores. No? At marami rin sa kanila nagsara. And because of that, naging cutthroat ang competition. And because we have, actually, lagi natin sinisisi yung mga taong galing sa labas na nagbigay sa atin ng trabaho. Pero sino ba talaga ang maitim mabuti? Sino ba talaga ang corrupt? Hindi ba ang corrupt sa atin yung Bureau of Immigration na yan? Mga kabansa. And we have scalawags not only from the police but also from the NBI and also
many scalawags, even from government, who have become protectors of these people. So yung global geopolitical build-up po towards World War III ay nagpapatuloy po at tit for tat po kung anumang ginagawa at pinapakita ng kanluran ng mga military preparedness po. Russia is doing the same with China. From Russia Today po, Russia holding biggest strategic naval drills in decades. Chinese warships and aircraft are also taking part in Ocean 2024. Ayan po, yan. And that is why we are campaigning for a de-escalation not only of the South China Sea tension and issue by explaining that the best thing is for a win-win solution. Sa world stage po, sa global geopolitics, we are also calling for de-escalation. From Sputnik International, I always monitor the Russian English press po para maintindihan natin po yung kanilang iniisip. Sabi po dito, Typhoon missile deployment is part of US plan to maintain primacy over the planet. Actually, this is an article by Brian Berletic po na published by Sputnik, no? The Typhoon's deployment also reveals the true nature of U.S. foreign policy and its disruptive nature for supposed U.S. allies, Berletic remarks. Though both the Philippines and Japan, quote, count China as their largest trading partner, unquote, they both end up hosting U.S. missiles aimed squarely at Beijing, which does little to improve their relations. No? So matyaga lang po talaga ang China dahil po alam naman ng China matatalo po nila ang Amerika through soft power, diplomacy, and continuous dialogue. At babagsak po ang mga gobyerno na gumagawa po nitong kaguluhan. Ano? And I had a debate with some high school classmates po who are now living in the United States. So pinost ko po ito kaya natameme po siya, no? But I also wanted to discuss this about the United States. At ito pong latest 2024 survey po sa US and some other countries shows the decline. But I'm referring you to the lower part, no? So middle US. Nag-decline po ang satisfaction ng Amerikano sa US democracy from 41% in 2021 to 31% na lang, nawalan ng 10% pa po sa 2024. So walang maipagmamalaki po. Actually sa China, I was trying to update. Wala na po akong mga makitang data po dahil tinanggal na po ng mga surveying groups ng kanluran, including Europe, yung survey sa China kasi laging napakataas po ang Chinese population ng tingin po nila sa sariling demokrasya po nila from 82 to 92% po in the different surveys. Ganyan po ang katotohanan, ang totoong demokrasya to satisfy the needs and the aspirations of the people and not just elections. Okay, sa Europe naman po, the European Union proposes lower tariffs on Chinese-made electric vehicles after input from car makers. The concession comes as Beijing is pushing for a deal with Brussels before the proposed duties come into force. Maalala po natin ilang buwan na po nagigirian po at nagpipilit po ang European Union na tatapalan po ng papatawan po ng 100% tariff po ang electric vehicle cars from China po, pero mukhang umatras na po ang European Union after the car makers ng Europe po ay nakiusap po sa sariling mga gobyerno nila dahil importante sa kanila ang merkado ng China at natatakot sila na isara po din ng China ang merkado ng mga sasakyan po ng China sa European Union made vehicles po, no? So the process is going on but hindi naman po ata nadedehado ang China dito sa mga negotiation na to. Pero ang importanteng i-note po, hindi po naggagamitan po at lalo-lalo ng China hindi gumagamit ng puwersa, hindi nananakot, except that kung anong gawin po ng kalaban o kakompetensya, pwede din nilang gawin at alam naman po ng kakompetensya po yan. Kaya in the end, fair, reciprocal relationship po sa trade dapat.
And ngayon, 2 taon na po ang Ukraine War, 2 taon na po ang sanctions na pinilit po ng Estados Unidos sa Europe laban sa Russia, lalo-lalo na yung sanctions sa Russian energy, Russian economy, Russian banking system, Russian financial system. 2 taon na nakaraan, lumalakas po ang ekonomiya ng Russia, hindi po nanghihina. Mukhang ang EU ang tinamaan ng backlash po ng napakatindi po. And naulat na po natin sa nakaraang mga sessions po natin, ang Volkswagen po ay magsasara ng 2 planta sa loob ng Germany na mawawalan ng 300,000 trabaho dahil po hindi na kaya po ng Volkswagen ang kompetensya ng manufacturing sa iba't ibang mga bansa, lalo-lalo na sa China. Dahil po sa China po sila actually pumupunta at namumuhunan ng bagong mga pabrika sa China dahil pumura ang kuryente. Murang energy, maraming incentives, no? So ngayon, itong headline from Russia Today, EU suffering from the loss of Russian energy. Ayon kay dating Italian Prime Minister Draghi, I forget the first name. But there's a second point I wanted to make here sa aking pag-post po nito. Energy, energy, energy. Cheap energy. Yan nang wala din ng Pilipinas. Kaya hindi po papasok ang mga investment, domestic or foreign direct investment sa Pilipinas. 25 taon na, hindi, halos 30 taon na po natin binibigyan ng diin po yung issue ng privatization ng kuryente at pagsasamantala po ng mga oligarch sa kuryente po natin. And I hope we get the help of the public to pressure. Now, hindi po mag-give up yung mga Ramon Ang, yung mga Manny Pangilinan sa kanilang kontrol sa kuryente without a military action against them. Kaya kung kayong mga higher officers ng military, kaya niyong sikmurahin po ang tuloy-tuloy na pagsasamantala sa taong bayan na pinapatay na po ang taong bayan, pinapatay na po ang economy, pinapatay na po ang kinabukasan po ng Republika, nasa konsensya na lang po ninyo yan. But I am hoping that there are others with our healthy conscience, healthy vision, who will help the people, work together with the people to change the system.